Good day mga Lods, so panibagong basketball updates. Arwin Santos, jersey number 29, official nang niretiro ng San Miguel Bearmen. At San Miguel Bearmen tribute to Arwin Santos, jersey retirement perfect 10. Renz Abando, naguguluhan pa rin kung babalik sa KBL or magja-Japan B-League na. Ito ngayon mga Lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share, and subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. Ngayon mga Lods ay formal na ngang iniretiro ng San Miguel Bearmen ang jersey number 29 ng forward na si Arwin Santos. So ayon nga dito sa balita ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos ay nagkaroon pa nga ito ng complication bago nga ito mai-retiro itong kanyang jersey number 29 ng San Miguel Bearmen. So ngayon mga Lods sa ating alamin kung ano ang naging problema dito sa balita nga na sinasabi na muntikan pa nga nagkaroon ng komplikasyon bago itong pagre-retiro ng jersey number ni Arwin Santos. Ito yung ating alamin dito sa balita pa rin ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos. Pero dito mga Lods, official nang nai-retiro ng San Miguel Bearmen ang jersey number 29 ni Arwin Santos. Ngayon mga Lods, narito ang report ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos. Arwin Santos admitted initial plan was for him to play again for San Miguel even for just a while before the jersey was officially retired by the Fibol PB franchise. Unfortunately, it was easier said that one. So yun nga mga Lods, nagkaroon ng kunting aberya. Ayon kay Arwin Santos, ang naging dahilan nga dito mga Lods ay ang kanyang kontrata pa nga o yung kanyang rights dito sa Northport Batang Pier. Ito yung naging komplikado para dito pa sa kanyang pagtatransfer sa San Miguel Bearmen mga Lods. So ngayon nakita natin dito na nagkasama ulit itong date 5 ng San Miguel Bearmen kasama nga itong kanilang coach na si Coach Leo Estrella. So dito mga Lods, kompleto ang date 5 sa pag-retiro ng jersey number nitong si Arwin Santos. So narito si Arwin Santos sa report ni Sir Jerry Ramos ng Spin.ph. Kaya lang komplikado, matatagalan pa, kailangan pa ng kontrata ng trade. Yung mga ganon kasi yung rights ko yata nasa Northport pa. So yun ang sinabi nga ni Arwin Santos dito sa report ng Spin.ph na bago nga formal na ma-retiro ang kanyang jersey number 29, ang rights nga nitong si Arwin Santos dahil sa pagkakatrade niya sa kanya dito sa Northport Batang Pier kapalit ni Vic Manuel, ang kanyang rights ay nasa Northport Batang Pier. So ayon nga dito kay Arwin Santos pa rin ng Spin.ph sa report ni Sir Jerry Ramos, willing nga ang San Miguel Bearmen dapat na paglaruin pa nga siya. Dapat nga daw aabot pa ito ng isang buwan na maglaro muna siya. So ang nangyari, medyo naging komplikado nga dito mga Lods dahil dito sa kanyang rights. Kaya lang sabi mga ni Arwin Santos, tinanggap nga niya ito ng maluwag at masaya siya at nairetiro nga ang kanyang jersey number 29 ng San Miguel Bearmen. So malaking accomplishment nga ito para kay Arwin Santos dahil alam natin marami din mga magagaling na player na galing sa San Miguel Bearmen ang gusto ngang mairetiro ang kanilang mga jersey number. So maswerte itong si Arwin Santos mga Lods. So comment nyo lang dyan sa baba kung meron kayo mga komento. Ngayon mga Lods, puntahan naman natin itong pangalawang balita. Ayon pa rin ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos. One win na lang itong San Miguel Bearmen para ma-sweep nga nila itong elimination round dahil natalo nila itong Blackwater Bussing ni Coach Jeff Caria. So ito na rin mga Lods ang naging huling laban nitong Blackwater Bussing at hindi na nga sila man nakapasok sa playoffs. Bagamat maganda nga ang kanilang starting dito mga Lods, hindi na nga sila nakakuha ng panalo. 3 panalo lang ang kanilang nakuha. Ito yung mainit nilang panimula, ay hindi na nga sila nakaulit mga Lods. At ngayon tapos na ang elimination rounds para sa kanila. So nanguna nga para sa San Miguel Bearmen sa panalo nila dito mga Lods sa score na 24-109 itong si CJ Perez na may score ng 26 points. At itong si CJ Perez mga Lods ay nagiging consistent nga ito para dito sa San Miguel Bearmen at madalas nga ito mayroon na double figure sa kanyang opensiba. At ang isa pa dito mga Lods, itong si Don Troliano ay nagbigay din ng magandang numero sa kanyang
team na San Miguel Bearmen. Magandang ipinakitang opensiba nitong si Don Trollano. Nagambag nga ito ng 25 points dito nga mga lods. At itong 25 points ni Don Trollano ay malaking bonus nga ito para dito sa panalo ng San Miguel Bearmen kontra dito sa Blackwater Bossing. At syempre mga lods, itong 7-time MVP ng San Miguel Bearmen na si John Mar Fajardo. So si Kraken nga mga lods ay nag-restore ng double-double, 21 points at 16 rebounds. So ayon naman dito kay Coach George Galen nga mga lods, sa report pa rin ni Sir Jerry Ramos ng Spin.ph, sinabi niya dito sa kanyang mga bataan sa halftime na itong laban ay kailangan nilang may panalo para dito kay Arwin Santos. So yun nga mga lods ang naging sagot. 15 points nga ang naging kalamangan ng San Miguel Bearmen at nakuha nila itong panalo. So dito naman tayo mga lods sa pangatlo nating basketball updates. Sa Bando undecided on whether to stay in KBL or transfer to Japan B-League. So ngayon mga lods, ito ngayong dalawang liga na pinagpipilian ngayon ng ating kababayan, itong Japan B-League at saka itong Korean Basketball League o KBL. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph, ang Gilas Pilipinas sa stalwart na si Renz Abando ay undecided pa rin hanggang sa ngayon nga mga lods kung mag-i-stay nga siya dito sa Korean Basketball League or either magta-transfer nga siya dito sa Japan B-League. So alam natin mga lods nga malaki nga ang naging impact nitong si Renz Abando dito sa kanyang team na Anyang dito sa KBL dahil nakapagtala nga ito ng kampyonato sa ESL at saka dito sa KBL itong ating kababayan at slam dunk champion itong si Renz Abando dito sa KBL. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph, sabi pa nga dito mga lods ni Sir Jerry Ramos na without a doubt malaki nga ang naging ambag nitong si Renz Abando sa Korean Basketball League dahil nakapagtala nga ito ng ang kanyang team na Anyang ng KBL champion at saka sa ESL naging champion din to sila kasama itong si Renz Abando. So hindi maikakailang mga lods na malaki nga ang naging ambag ni Renz Abando sa mga panalo nga nitong Anyang ng KBL. Ngayon mga lods, sa ating antabayanan kung itong si Renz Abando ay magbabalik nga sa KBL sa kanyang dating team na Anyang or either sa KBL pa rin pero sa ibang team naman dito sa KBL mga lods, or maaari nga rin ito mga lods itong si Renz Abando ay maglaro naman para dito sa Japan B-League katulad nga ng ibang mga Pinoy import natin na naglalaro sa Japan B-League. So karamihan kasi ngayon mga lods ang mga Pinoy imports ay nasa Japan B-League. So halimbawa na nga lang dito sila Dwight Ramos, itong sila AJ Bilangel, so marami itong mga lods na naglalaro sa Japan B-League ng mga Pinoy. So maaari dito rin ang patutunguhan nitong ating kababayan na sila kay Renz Abando mga lods. So antabayanan natin mga lods sa magiging decision nga nitong si Lakay Renz Abando sa kanyang basketball career kung saan nga ito patungo, magja-Japan B-League nga ito or either mananatili dito sa Korean Basketball League. So i-komento nyo lang dyan sa baba mga lods kung ano yung mga suggestion at comment regarding dito.